Isang mapagpalang araw o gabi sa inyong lahat. May mga aralin na naman po tayo kung saan ang ating usapin patungkol sa pagka-Diyos ni Kristo. Tara ating pakinggan kung ano ang mga sinasabi sa Biblia. Si Hezo Kristo ba ay Diyos? Inangkin ba ni Hezo Kristo na siya ay Diyos? Oo nga't walang talata sa banal na kasulatan kung saan tuwirang sinabi ni Hezo Kristo ang ganito, "Ako ay Diyos," ngunit hindi ito nangangahulugan na hindi niya kailanman ipinahayag na siya ay Diyos. Isa sa mga halimbawa ay ang sinabi ni Hezo Kristo sa Juan Kapitulo 10 versikulo 30, "Ako at ang Ama ay iisa." Sa biglang tingin, tila hindi ito tuwirang pag-angkin ni Jesus na siya ay Diyos. Ngunit, para sa mga Hudyo ang sinabi ni Jesus ay tiyakang pag-angkin na siya ay Diyos. Ganito ang reaksyon ng mga Hudyo, hindi dahil sa mabuting gawa kaya ka namin babatuhin, kundi dahil sa paglapastangan mo sa Diyos. Sapagkat nagpapanggap kang Diyos gayong tao ka lang, Juan Kapitulo 10 versikulo 33. Sa nabanggit na mga talata, hindi itinuwid ni Hezo Kristo ang mga Hudyo gaya ng pagsasabing, "Hindi ko inangkin ang pagiging Diyos." Ipinahihiwatig lamang nito na si Hezo Kristo ay Diyos ng kanyang sabihin, "Ako at ang Ama ay iisa," Juan Kapitulo 10 versikulo 30. Sa Juan Kapitulo 8 versikulo 58, ganito naman ang wika ni Jesus, "Katotohanang sinasabi ko sa inyo, bago pa ipinanganak si Abraham, ako ay ako na." Muling kumuha ng bato ang mga Hudyo at tinangkang batuhin si Jesus. Bakit kailangang batuhin ng mga Hudyo si Hezo Kristo, kung wala siyang sinabi na sa paniniwala nila ay pamumusong sa pangalan ng kataas-taasang Diyos? Sinasabi sa Juan Kapitulo 1 versikulo 1, "Sa pasimula pa'y naroon na ang salita. Kasama ng Diyos ang salita, at ang salita ay Diyos." Sa Juan Kapitulo 1 versikulo 14, nakasaad naman ang ganito, "Naging tao ang salita at siya'y nanirahan sa piling natin." Ito'y malinaw na nagpapahayag na si Hezo Kristo ay Diyos na nagkatawang tao. Sinasabi sa atin sa Gawa Kapitulo 20 versikulo 28, "Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang lahat ng kabilang sa katawan, sapagkat inilagay sila ng Espiritu Santo sa inyong pag-iingat. Pangalagaan ninyo ang iglesia ng Diyos na kanyang tinubos sa pamamagitan ng kamatayan ng kanyang sariling anak." Sinabi din sa Gawa Kapitulo 20 versikulo 28 na tinubos ng Diyos ang kanyang iglesia sa pamamagitan ng kanyang banal na dugo. Sa makatuwid si Hezo Kristo ay tunay Diyos. Ganito naman ang sinabi ng alagad na si Tomas kay Hezo Kristo, "Panginoon ko at Diyos ko," Juan Kapitulo 20 versikulo 28. Sinabi sa Tito Kapitulo 2 versikulo 13 na palakasin natin ang ating loob sa paghihintay sa muling pagparito ng ating Panginoon at tagapagligtas na si Hezo Kristo, basahin din ang 2 Pedro Kapitulo 1 versikulo 1. Sa Hebreo Kapitulo 1 versikulo 8, ganito naman ang pagpapakilala ng Diyos Ama patungkol kay Hezo Kristo, "Ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailan paman. Ikaw ay maghaharing may katarungan." Sa Aklat ng Pahayag, itinuro ng anghel kay Apostol Juan na tanging Diyos lamang ang sasambahin, Pahayag Kapitulo 19 versikulo 10. Makailang ulit din na naitala sa banal na kasulatan na sinamba si Hezo Kristo, Mateo Kapitulo 2 versikulo 11, 14:33, 28:9, 17, Lucas 24:52, Juan Kapitulo 9 versikulo 38. Kahit kailan, hindi sinaway ni Hezo Kristo ang mga sumamba sa kanya. Kung hindi siya Diyos, sana ay pinagsabihan niya ang mga tao na huwag siyang sambahin tulad ng ginawang pagsaway ng anghel kay Apostol Juan sa Pahayag Kapitulo 19 versikulo 10. Marami pang mga talata at pahayag sa banal na kasulatan ang nagpapatunay sa pagka-Diyos ni Hezo Kristo. Ang pinakamahalagang nagawa ng pagiging Diyos ni Hezo Kristo ay ang kanyang ganap na handog, ang kanyang kamatayan, bilang sapat na kabayaran ng kasalanan ng buong sanlibutan, unang Juan Kapitulo 2 versikulo 2. Tanging Diyos lamang ang nagtataglay ng kakayahan at katwiran upang mahango ang tao sa walang hanggang kaparusahan. Tanging Diyos lamang ang may kakayahang akuan ng kasalanan ng sanlibutan, 2 Korinto Kapitulo 5 versikulo 21, sa pamamagitan ng kamatayan at pagkabuhay na mag-uli ni Hezo Kristo,
bilang katibayan ng kanyang tagumpay laban sa kasalanan at kamatayan. Guys, sana nalinawan tayo sa mga ating narinig, at may napulot tayo ng kaalaman. Guys, pasuporta naman ang YouTube channel ko at huwag kalimutan mag-subscribe, like, share. Maraming salamat po. God bless you all.